Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Cheese, mukhang matutunaw na dahil sa napakalaking isyo na kinasasangkutan nito. Escudero nasukol na ni PBBM sa ginawa nito sa 142.7 billion budget insertion sa national budget ng 2025 na ikinagulat ng marami. Booking na ng Pangulo si Escudero at nakahanda ng panagutin ito. Mukhang hindi na di umano magtatagal sa pwesto sa Senate President si Escudero dahil maaari itong patatalasikin sa pwesto dahil sa dalawang isyo na kanyang kinasasangkutan. Una rito ay ang lantarang pagka-delay ng impeachment ni Vice President Sara Duterte na tila pabor ang majority sa mga senators na i-dismiss na lamang ito. At dahil na rin sa desisyon na inilabas ng Supreme Court na dineclare ang fourth impeachment as unconstitutional. At pangalawa rito ay ang kontrobersiya na 142.7 billion pesos na insertion ni Escudero na dawit din si Villanueva sa national budget ng 2025. Kung kaya, sa nakaraang sona ng Pangulo ay lantaran itong nagsabi na iimbestigahan at pag-aaralan ang national budget bago pirmahan. Nabulgar din ang kumakalat na video at larawan ni Escudero kung saan pabalik-balik ito sa Kongreso sa opisina di umano ni Speaker Martin Romualdez noong kasagsagan ng bicameral conference para sa national budget ng 2025. Ayon sa balita, ay inakusahan ni Escudero ang Kongreso na nagpakalat ng larawan niya. Napag-alaman na si Representative Zaldico ang chairman ng Committee on Appropriations noon na nag-resign kalaunan at si Senator Grace Poe naman ang counterpart nito sa Senado. Mukhang unti-unti nang nabubulgar ngayon ang mga kagagawa ni Escudero na umabot na rin sa Pangulong BBM. Tingin ko itong pagka-Senate President ni Chis Escudero, hindi ito magtatagal. Tingin ko, hindi magtatagal, matatanggal yan. Masisipa yan si Chis sa pagka-Senate President. Kayo, anong tingin nyo? Anong tingin nyo mga kabunyog? Kabunyog Donovan John Lising, good evening. Anong tingin nyo? Ako po, ganyan yung aking opinion. Ako, tingin ko kasi sa mga nangyayari, hindi pa nga natatagalan. Grabe na ang kontrobersya laban kay Chis Escudero. At ang mga kontrobersyang ito ay hindi naman mga intriga lang. hindi naman mga intriga lang. Mga mga issue ito na may mga may mga ebidensya, may mga basihan. Kaya mahirapan siyang lusutan ito. Ang tinutukoy ko mga kabunyog, mga kababayan, itong kambal na issue ng budget at saka impeachment. Dito pa lang sa impeachment, sirang-sira na si Chis Escudero dyan. Yung survey ng Okta, totoo yun. Totoo yun sa tingin ko. Ang kailangan ipaliwanag talaga yung nangyari sa Senado. Pagkatanggap ng Senado, hindi kaagad inaksyonan ni Chis Escudero. At nang dumating na ang June, dinelay ng dinelay, pati July, dinelay ng dinelay. Tapos ngayong July 25, nagdesisyon ang Senado, patayin na yan. Ay nagdesisyon ang Korte Suprema, unconstitutional yan. Di wala ng sesyon ng Senado. So, ano dito? Parang mahiwagang pangyari. Alam na yata ni Chis. Mukhang nasa plano nila Chis yan. Parang nasa plano nila na i-delay natin. Pagka-delay natin, hintayin natin kasi maglalabas ng desisyon ng Korte Suprema. Pag pinatay ng Korte Suprema yan, o di wala na, tapos na. Kasi kung hindi dinelay ni Chis Escudero yan, kung nagkaroon ng trial noong March, April, May, impeach sana si Sara, convicted sana yan or acquitted. Hindi sana makikialam ang Korte Suprema. Kaya ang nangyari dito, talagang planado, parang planado, coordinated yung ginawa ni Chis na pag-delay saka itong pagpatay ng Korte Suprema. Parang mayroong mayroong kung sa scripted lahat. Scripted lahat. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan,
Yan yung posibleng mahiwagang pangyayari dyan. May mga usapan dyan. May mga galawan dyan. May mga nag-usap dyan. Ha? At ang kapalit naman yan, sa mga ginawa na yan ni Chis Escudero, suportado siya ng mga pro-Duterte senators na maging Senate President. Yan naman. Oh. So lalabas Lalabas, nakakabit yung pag-delay ni Chis, dinelay ni Chis, parang ang kapalit naman yan, yung mga pro-Duterte black senators susuporta sa kanya na maging Senate President siya. Pero sabi ni Chis, hindi naman kakabit yung pagiging Senate President ko sa suporta ng mga pro-Duterte sa aking pagiging Senate President. Sino namang maniwala? Sino namang maniwala na walang koneksyon? Naniniwala ba kayo, mga kabunyog, mga kababayan, na yung pagsuporta ni Chis sa impeachment, yung mga pag-delay niya, ay yung pagsuporta niya na wag ma-impeach si Sara, ma-delay ito? Parang yung bang mga yung pagiging Senate President niya walang connection doon? Maniwala naman tayo. Sabi ni Alberto Basco, kaya po pala panay move ng date, yun pala ang dahilan. Yun. 'Di ba? Di ba? Lumilitaw na ngayon na yun ang dahilan. Parang dinidelay mo yung game, i-delay mo kasi mayroong mangyayari, hintayin natin yun. Di ba? Ano ito? Ano yan eh? Hindi malayong ganun yan. Bakit? Sa mga nangyaring ito, parang ano yan? Ano lang tawag dyan? Coincident? Coincidental lang ba yun? Na parang ano yan? Hindi nangyari ang lahat ng yan ng ganyan na lang. 'Di ba? Katulad ng bakit na-delay sa Kamara? Ay mayroong plano doon. Bakit hindi matuloy-tuloy yung impeachment sa Senado? Dinelay from February hanggang June, pabago-bago ng pitsa. Hanggang July, pabago-bago ng pitsa. Maniwala naman tayong walang nasa likod nun, walang planong nasa likod nun. Si Lacson nga nagsabi na may mahiwagang pangyayari. Ang pagkakaiba lang niyan, hindi niya dinitalye. Tayo na ngayon yung nag-fill ng gap. Kung ano ba yung sinasabing nahiwagang pangyayari, di ba? Di ba? Sabi ni Enrico Blesa, magkakutsaba ang Senado at ang Korte Suprema. Tapos tandaan nyo, ito na lang. Ito na lang. Magsesesyon ang Senado July 29. Di ba? Magsesesyon. July 28, opening session. Pero doon kasi mag-i-elect ng officers ng Senado, tapos sa pagkahapon magsusona. Pag July 29, magsesesyon uli ang Senado. Pag-uusapan ang impeachment. Kapag hindi pinatay ng Korte Suprema yung impeachment before niyan, hindi pwedeng hindi pag-usapan ng impeachment. Matiteknikal sila Chis niya. Nakukuha nyo, mga kabunyog, mga kababayan? Kung hindi pinatay ng Korte Suprema ang impeachment noong July 25, pag-session sana ng Senado ng July 29, hindi pwedeng hindi mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Bakit? Nasimula na nila yung impeachment. Pangalawa, anong nagbabawal sa kanila? Anong nagpipigil sa kanila na wag mag-convene? Di ba? Mahirap ni Chis, i-delay. Anong sasabihin niyang rason? Bakit hindi sila magko-convene sa impeachment court, di ba? Pero dahil naglabas na ng desisyon ng Korte Suprema ng July 25, may rason na ngayon si Chis na wag nang i-convene ang impeachment court. Everything makes sense, attorney, sabi ni May Farin. Di ba? Bakit nagmamadali naman ang Korte Suprema? Sinabi na rin yan ni retired Senior Associate Justice Carpio. Ayaw na ng Korte Suprema na mag-session pa ang Senado bilang impeachment court. Pinigilan na yun. Bakit napaaga ang desisyon ng Korte Suprema? Sabi ni Kenny Girardi, yun. Kasi mag-session ang Senado, pag nag-session ang Senado, may magmo-motion dyan na mag-session sila bilang impeachment court. I-convert na bilang impeachment court. Pag kinonvert bilang impeachment court, ano na yan? Mahihirapan silang patayin ang impeachment. Mahihirapan silang patayin.
Bakit? Marami kasing senador na tatakbo sa re-election sa 2028. Ayaw nilang malagay sa alanganin. So, at si Chis Escudero, hindi niya mapipigilan na hindi mag-convene bilang impeachment court. So anong nangyari? Pinatay na ngayon ng Korte Suprema, July 25. Kaya, pagdating ng July 29, wala na, hindi na pinag-usapan ng impeachment. Di ba? Oh, yan yung ano, yan yung nangyari dyan mga kabunyugmaan. Tama yung sinasabi ni Lacson, may mahiwagang mga pangyayari. Di ba? Oh, di ba mga kabunyug mga kababayan? Yan ang malinaw diyan. Yan ang malinaw diyan. Oh, sabi ni FMG Mel, grabe ang maniobra. Kawawa naman ang mga Pilipino. Bakit? Yung bang napakahabang panahon na yun na na-delay, walang plano doon? Ganun na lang yun. Bakit? Yung maaga bang paglabas ng desisyon ng Korte Suprema, walang dahilan yun. Sino namang maniniwala na walang dahilan yun? Ha? Anyway, hindi naman bubo ang mga tao para di makitang may niluto sila. Tama po. Eksakto po ang observation ninyo. Ha? Kaya nakakaano talaga to, nakakangit-ngit. Nakakatawa ito. Nag-react ang kamera sa pamamagitan ng official na tagapagsalita nito na si Attorney Princess Abante. Nagre-react sila dyan sa pagtataas ng kilay ni Chis Escudero. Ugali talaga ni Chis magtaas ng kilay. Kaya lang, ang komentaryo ng spokesperson ng kamera, bakit daw, bakit daw, bakit pag may criticism sa kanya, tinataasan niya raw ng kilay? Yan yung comment ni Attorney Princess Abante. O Chis, sagutin mo yung comment ni Attorney Princess Abante. House spokes on Escudero. Bakit pag may criticism, tinataasan niya ng kilay ang House? Nag-comment ng ganyan ang nag-comment ng ganyan ang kamera kasi ay liba may lumabas na CCTV, may lumabas na video ni Chis na pabalik-balik siya doon sa kamera noong panahon na pinagdidibatihan ng BICAM yung mga yung budget noong 2025 ay doon lumitaw yung kontrobersya ng insertions ay masyadong kontrobersyal yung 142.7 billion na yan na insertions na pinasok ni Chis, siningit ni Chis. Ngayon, hindi niya madipinsahan yan. Galit ngayon si Chis sa kamera. Sabi ni Chis Escudero, alam ko na ang nasa likod niyan, kamera. House of Representatives, gusto ako, bahagi yan ng demolition job para sirain ako, durugin ako. Demolition. Kaya sabi ni Chis, alam niya daw kung sino yan. Ayan, may tawag na si Romano Gustavo. Sabi ni Romano Gustavo, ang tawag na dyan, Chisertion. Okay So, ang sabi ni Chis Escudero, alam ko na ang demolition job na to. Kagagawan ito ng House, ng Kamara. Kumusta kayo dyan, Kabunyog Ferdi Ichon sa Rome? So, pero syempre, nag-react din ng Kamara. Syempre, sabi ng Kamara, bakit daw, kapag may criticism sa'yo, Chis, tinataasan mo ng kilay ang House? Bakit daw? Pero, ang sinasabi naman siguro ni Chis, sino ba naman ang may hawak ng CCTV na yun? Kanino ba galing ang CCTV na yun? Di galing sa House. Actually, mayroong balita niyan, mayroon nang kumakalat yan na ang tinutukoy ni Chis na nagpapakalat ng video na yon ay si dating House Appropriations Committee Chair, Saldico. Si Saldico daw ang nagpapakalat nun. Pero ang sabi naman ni Chis Escudero, nandun siya sa House noon, hindi niya naman kinakaila yan, pero ano naman daw siya pinupuntahan niya daw yung staff ng BICAM para tingnan kung kumusta ang trabaho. At hindi daw siya sa opisina ni Martin Romualdez pumupunta. Anyway. Ang problema kasi dito, nasukol si Chis Escudero dyan sa issue na yan.
ng 142.7 billion. Nahihirapan siya ngayong idepensa. Ngayon, ang tingin niya, sinisiraan siya ng House. Sinisiraan siya ng Kamara. Kaya lang, siyempre, nagre-react din ng Kamara. Paano mo naman nasabing kami? Paano mo naman nasabing kami? Mayroon ka bang preba, ebidensya na ang House nga ang nasa likod ng demolition job laban sa iyo kung may demolition job man? Yun ang sinasabi ni Attorney Princess Abante, tagapagsalita ng Kamara. At nadala nga ang issue sa live ito, Kabunyog Musika 16. Nadala ang issue ng kilay ni Cheese. Si Cheese kasi laging ganyan, nakaano ang kilay. O ngayon, ang sabi ng Kamara, bakit mo kami tinataasan ng kilay? Kapag mayroon kaming criticism o puna sa iyo, bakit mo tinataasan ng kilay ang House? Nagiging issue ang kilay ni Cheese. Nagiging issue ang kilay ni Cheese. Masyado ang pinaka-controversial ngayon na politik na official ng Pilipinas, si Cheese Escudero. Siya ang pinaka-controversial na ano ngayon. Ha? Ayan, sabi ni Romano Gustavo, parehas lang sila ni Sara. Parang pusit. Pag nasusukol, naglalabas ng maitim na tinta. Actually, sila ni Sara ngayon, sila ang pinaka-unpopular. Sa survey ng Okta, yung Okta Research, si Chisa kasi Sara, bagsak ang trust and performance rating. Ilang dalawa. O ngayon, ang ano ni Cheese dyan, ang sinisisi dyan, sigurado na naman, ang House. Nung nag-usap kayo sa Baycam niyan, Cheese, yung tungkol sa budget na yan ng 2025, nag-usap kayo ng kampo ni Romualdez at saka sila Saldico, nang nailusot ninyo yan, okay kayo. Tapos ngayon, galit ka na. Diba? Diba mga kabunyog, mga kababayan? Nung pinag-usapan niyang Baycam na yan, doon nangyari yung mga insertions di umano. Ikaw, Cheese, ang Senate President. Ang Speaker ng House naman si Martin Romualdez. Ang Chairman ng Appropriations Committee noon, in charge ng budget na si Saldico. Ang counterpart ni Saldico sa Senate, kasama mo naman, Cheese, yan naman yung kanang kamay mo, si Grace po. Ngayon, nag-usap kayo, Siyempre, ang Baycam, nag-uusap yan para yung magkaibang bersyon ng House sa kanang Senate ma-iron out, maplantsa. Pero ayon sa mga mga balita, doon inayos ninyo yung insertions. May insertions ka 142.7 billion. Hindi mo naman dininay. Ang sabi mo lang, Cheese, maliit lang naman yung 142.7 billion, 2% lang yan. Mas malaki yung sa Kamara. Sabi mo nga, 600 billion ang kabuoang insertions. Tapos doon sa 600 billion, kayo sa inyo, 142 lang. Di yung sa Kamara, mas malaki yun. Kailan nyo inayos yun? Yun bang nakita na palabas-pasok ka sa Kamara? Ang sabi kasi sa politico.com, pabalik-balik ka sa Kamara, sa opisina ni Saldico at sa ni Romualdez para plantsahin nga yan. At pagkatapos niyan, okay na. Pinirmahan nyo na. Pinirmahan na rin ng presidente ng Pilipinas. Tapos ngayon, nagiging kontrobersyal yan. Ngayon, ang sinisisi mo, Cheese, Kamara. Huwag ka nang magsisi kung kani-kanino. Sagutin mo na lang. Diba? Ang nangyari, sinisisi mo kung sino-sino. Sagutin mo na lang. Kung talagang sa tingin mo walang masama sa ginawa mo, di sagutin mo. Yung ganun lang naman kasimple yan. Tapos sisisihin mo yung Kamara. Sasabihin mo na yan ay demolition job sa'yo. Lakihan ko yung mga kabunyog. Lakihan ko yung... Ayan, tingnan nyo. Tingnan nga natin kung talagang nagtaas ng kilay si Cheese. Oo nga, no? Sa taas nga ang kilay, Tingnan nyo. Balita po yan, House spokes on Escudero. Bakit pag may criticism, tinataasan niya ng kilay ang House? ABS-CBN yan, ABS-CBN News. Ayan. Naging issue tuloy ang kilay ni Cheese. Hindi. Sa tingin ko, hindi magtatagal na yan si Cheese.
Hindi na yan magtatagal. Kinakalaban niya na ang Malacanang ngayon eh. Narinig ko yung statement niya, napanood ko, sabi niya, hindi kami magiging rubber stamp. Hindi pwede na yung pre-post ng Malacanang ay basta na lang namin susundin. We will still exercise the power of the force. Oh, wow. Sige nga, Cheese. Abangan natin. Abangan natin. Kasi sabi ni PBBM, ibibito niya ang 2026 budget kapag yung ginawa ng mga senador at kongresista ay hindi na naman iaayon ang budget sa priorities ng gobyerno. Ang ginagawa kasi nitong mga tulad ni Cheese, may plano ang executive nag-prepare ng budget. Ang ginagawa nitong mga tulad ni Cheese at sa kanila Romualdez, ang ginagawa nila, nag-uusap na lang sila, insertions. Ang insertions nila pagkalaki-laki. Sabi ni Chis Escudero, 600 billion ang insertions. Ang sa akin, 142.7 billion doon. Imagine nyo yan. Doon na sa pinakahuling parte na, doon na sa BICAM, sa kanila ini-insert yung ganun kalalaking halaga. Pero yung original na pinopropose ng executive o ng Department of Budget and Management, iba. Ang ginagawa ng Kamara at ng Senado, doon sa BICAM, yung small group na lang na nag-uusap, sila Cheese na lang yan at sila Romualdez. Kaya nga pabalik-balik daw si Cheese doon sa opisina ni Romualdez at saka ni Saldico. Noong panahon ng BICAM, di ba? Kunan pa nga ng CCTV. So anong ginagawa nila? Inaayos ang insertions. Inaayos. Kaya sabi ng Malacanang, sabi ni PBBM sa zona niya, kapag ang budget ay hindi naka-align sa priorities ng gobyerno dahil ang gagawin ng mga makapangyarihan sa Senado at sa Kamara ay gagawa na lang ng mga insertions na pagkalaki-laki, hindi niya daw yan aaprobahan. Sabi naman ni Chis Escudero, hindi pwede yan. Kami ang may power of the force. O sige, kalabanin mo na ang Malacanang, mabuti na yan at nang magkabanggaan kayo. Sipain ka na. Napipiko na daw sa'yo si PBBM eh. Napipiko na sa'yo. Sabi ng Politico.com, sabi rin ni Tito Soto. Ngayon, nagmamayabang si Cheese. Sabi niya, hindi. We will still exercise our power of the force. Hindi daw pwede na kung ano daw yung nandyan na proposal, as is na lang yan. Hindi daw. Hambog si Cheese. Okay lang sana yan, Cheese, kung ang ginagawa mo para sa kabutihan. Ang problema, ang ginagawa mo, magyayabang ka ng power of the force mo, yung pala, magkasabwat kayo ng mga leaders din ng Kamara, in-insert nyo yung mga malalaking amounts na gusto nyo sa mga selected na proyekto nyo. Yun nga sa'yo ay 142.7 billion. Di ba? Kaya ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Ano ito? Itong si Chis Escudero, maiipit na ito ngayon. Bakit maiipit? Iimbestigahan yung 142.7 billion na insertions. Iimbestigahan. Ano yon? Madudurog siya doon. At sabi ni PBBM, kapag yung pinopost na budget ng Malacanang ay sinira, talagang dinistrong ka ng mga senador at kongresista tulad ni Cheese sa pamamagitan ng mga insertions na yan, ibibito daw ni PBBM. Mga natin. Sabi naman ni Cheese, hindi pwede yan. Hindi kami rubber stamp. Wow. Hindi daw siya rubber stamp. Sige, bantayan natin kung anong magawa niya. Nagmamayabang siya eh. Ang totoo, kaya lang naman siya nandyan, Senate President, ay dahil hindi siya pinapaalis ng Malacanang. Pero kung magyayabang siya na ang sabi niya, hindi sila papayag na para na lang silang rubber stamp. O sige nga. Sige nga. Akala mo naman na hindi ayaw nyo na rubber stamp, pero ang ginawa nyo, sa bandang huli, doon na sa pinakadulo, BICAM na, nagsingit kayo. Ang problema, ang mga siningit nyo, hindi maliliit na amount. 142.7 billion. Ang sabi ni Chase, maliit nga lang yun. 600 billion yun, inamin niya na. 600 billion daw yun. Kaya lang sa kanya daw, 142.7 billion. Ang tanong niya, kanino yung natitira nun? Mga, 450 billion. Ang ibig niya bang sabihin, kila Romualdez at Saldico yun?
O di sige, sabihin mo na, Cheese, para ma-expose na ang lahat. Para ma-expose na ang lahat. Okay? Ah? Ganyan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya itong survey na ito, survey ito ng Okta Research. Hindi natin alam kung reliable ba itong survey na to. Ay basta tayo, hindi naman tayo nag-iimbento. Yun na nga, balita na yan sa Okta. Sa Okta yan. Ito. Basahin ko yung balita para hindi tayo pagsabihan na walang source. Ayan basahin ko mga kabunyog. Sabi dito, according to the July 2025 survey by Okta Research, Escudero's trust rating dropped to 51%, down from 55% in April. In contrast, President Ferdinand Marcos Jr.'s trust score rose from 60 to 64%, while House Speaker Martin Romualdez saw a bump from 54 to 57%. Vice President Sara Duterte, meanwhile, saw her trust rating dip from 58 to 54%. Escudero also posted the highest distrust rating, 25%, outpacing Duterte, which is 23%, Romualdez 22%, Marcos 20%. Notably, 24% of respondents said they were undecided on whether or not to trust Escudero, suggesting waning confidence and growing ambivalence among the public. The Okta survey conducted nationwide from July 12 to 17 offers a snapshot of public sentiment following a turbulent legislative quarter marked by budget insertions, impeachment drama, and executive legislative wrangling. O yan binasa ko na. Binasa ko na ng buo para hindi tayo pagsabihan na nag-iimbento lang ng kwento. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya dito sa pinakita natin, pinakita natin na talagang pabagsak na ang performance rating at trust rating ni Cheese Escudero. Yan. Yan na ang nakukuha niya. Yan na ang nakukuha niya. Okay? Salamat daw, sabi ni Arda yan. Okay mga kabunyog, mga kababayan, abangan nyo, mayroon pa rin tayong gabi-gabing talakayan. After 30 minutes lang, maggabi-gabing talakayan tayo Abangan nyo, mayroon. Ayan Cheese melts. Cheese melts. Escudero most distrusted as budget impeachment fallout lingers. Yun yung dalawang pinakamatinding issue na nagpapabagsak ng kanyang popularity, ng kanyang trust at performance rating. Mga kabunyog, yung kambal na issue, yung kambal na issue ng budget at saka impeachment. O yan ang sumisira sa kanya. Yan ang naghumihila sa kanya pabagsak, pababa. Tingnan nyo, sabi ni Rems, hindi na po nakakatuwa ang pinagagawa niya sa Senado, attorney. Nakakasuka na. Tama po, unti-unti nang nalulusaw ang keso, sabi ni Cecilia Bercasio. Anyway, yan mga kabunyog.